Ama, sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong inyong salita na buhay. Siya ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, kaliwanagan, at katagumpayan sa aming buhay sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Maraming pong salamat sa bawat isa nandito ngayon. O Lord God Almighty, we give you thanks for the word that we received today. It will be a revelation knowledge to us that will transform our lives, so Father God. Give you thanks, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Kailangan mo si Dr. Belka? Yeah. Ano? Wala. Maalam na. Na maalam na. Ay, Ilang taon siya? 93. Ah, 93. Only the last, Good. right? yeah. Good. Old enough. Isa pa. About 9. It's, Sige, ready na ba tayo sa ating Bible study ngayon? Praise the Lord. Amen. Glory to God. So, pag-uusapan natin ngayon na be restored in your soul. Kasi yan ang katanungan. Ano ba ibig sabihin ng ma-restore ang soul natin? Ano ba nangyayari sa soul natin? So, Psalm 23 verse 3. Sino memoryado yung Psalm 23? The Lord is my shepherd. Diba, no? I shall not want. Pagdating sa verse 3, sabi dyan, He restores my soul. So, pag sinabi nating restore, ibig sabihin niyan, return to. Ibalik. Ibalik mo. I-restore, ibalik mo. Ibalik saan? Ibalik doon sa prime, intended, or whole state. Kailangan, pag sinabing restore, kung ano yung the best na condition niya, kung ano yung in-intend para sa kanya, yung kabuuan niya, dapat doon i-restore. Ibig sabihin, hindi ka half restored, 75 restored, 90% restored, kailangan yon doon sa whole. Okay? Kabuuan. Kabuuan. Pag sinabing sa Bible, pag sinabing restore, buo. Walang nire-restore ng kalahati, o kung ano mang porsyento yan. And that it includes, ang restoration dito, includes, kasama tayo doon, Ayun, no? physical healing, spiritual renewal and guidance, and the restoration of relationships, even fortunes. No? Kaya pag sinabi ni ng He restores my soul, yan ang kahulugan niyan. Amen. Ma-return ka doon sa kabuuan ng iyong physical healing, Amen. sa iyong spiritual renewal and guidance, and restoration of relationships. Hindi tayo, pag sinabing restored, hindi ka in-improve. Kundi ni-restore ka dun sa wholeness. Sa iba nga, sabi nga nila, pag sa Panginoon, better than the original eh. Sabi niya ganyan, ano? So, we'll see. Sa iba-ibang translation, Psalm 23 verse 3, BBE, Basic Bible English, Bible in basic English, parang ganyan. He gives new life to my soul. He keeps me alive. He renews my life. He gives me strength. True to your word, you let me catch my breath. Yung sa message, no? Bakit gusto ng Panginoon yung soul natin ma-restore? No, pag daw na-restore yung soul natin, mare-restore yung lahat. Mare-restore yung spiritual renewal, magkakaroon ng healing, magkakaroon ng restoration ng relationship and fortune. Bakit He restores my soul? So yun ang titignan natin. Sabi sa Proverbs 4:23, guard your heart, o dito, ibig sabihin ng heart is your soul, with all diligence. Ano ba ibig sabihin ng with all diligence? Meron kang participation, no? Pag sinabing with all diligence, for out of it are the issues of life. So where are the issues of life? Nasa soul. No, pag sinabi natin ano ba yung issues of life, yung relationships natin, yung finances natin, yung health natin, yung lahat ng bagay nandoon sa soul. Kaya kailangan daw yung soul natin, alagaan natin, bantayan natin, for out of it are the issues of life. Sabi sa Biblia, sabi ng isang kasabihan, life is 10% issues, 90% attitude. So, ibig sabihin, yung palang 10% issues na yon, kung bibigyan natin ng connection dito, napakalaking bagay.
dahil yun ay nasa ating soul. So, ipag-aaralan natin. So, alam natin na ang soul ay ano? Ulitin ko muna to para hindi tayo mawala kasi sino ba tayo dito? Kaya Okay. comparison. So, soul is made up of our intellect, emotion, and will. At yung intellect, nandyan yung action and reaction. Ibig sabihin, pag tayo may ginawa sa buhay natin, either we act or react, galing yan sa intellect. Ang emotion, parating reaction. Kaya nga sabi, huwag ka emotional. Kasi ang emotion, hindi nag-iisip eh. Ang emotion, laging nagre-react lang. Okay? At pagdating naman sa will, andyan yung discretion, volition, yung free choice natin, and decision. Okay? So, bakit mahalagang maintindihan natin yan? Kasi, yung intellect natin, kaya yung kaisipan natin, yung mind natin, it leads a person's life. Yan ang nagli-lead sa atin kung saan. Ang reaction naman, dalawa lang, either joy or suffering. Di ba? Ang emosyon natin, masaya ka lang. Kung bibigyan natin ng dalawang kategorya, joy or suffering lang naman eh. Tama ba yun? Nag-agree ba kayo doon? At ito namang will, it decides between thinking and emotions. Yun yung will natin. So, ngayon, sabi dyan, guard your heart with all diligence, pero ang importante para mag-guard natin ito is the Word of God. The Word of God. Ang mag-guard sa heart natin, so, gusto ko lang ulit isipin, yung intellect, ang tawag natin dyan is mind. Okay? So, knowing this, alam mo kung anong parte ng soul natin ang nagre-responde sa mga pangyayari base sa action or reaction natin. You know, if you're just quick to react, we're just being emotional. So more or less, that's just to give you an idea. Ngayon, bakit mahalaga yung soul natin? Narinig niyo na ba to? Glass half empty or glass half full? Narinig natin nga. Pag ang glass, ang tingin mo sa glass na ito ay half empty, ano ka? Anong tawag sa'yo? Anong tawag sa atin? Yung tinatawag na pessimist. Optimism. Pessimist, ibig sabihin, negatibo tayo, mostly. Optimism. Pag half full, anong tawag sa atin? Optimism. Optimist. Ibig sabihin, positive ang tingin natin sa buhay. Yan lang ba ang pwedeng mangyari? Paano yung scientist? Ano? Yung science, alam natin yung pessimist, alam natin yung optimist, ano yung scientist? Scientist. Pag sinabi natin scientific, it is always quantifiable, measurable. No? Yan ang science. It quantifies, it measures. So, ang scientist, siya yung nagsasabi na it's not half empty, it's half full, or half full, it is always full. Kasi, half is water, half is air. Which is totoo naman yun. Yung tubig na yan, may area sa loob. So, to the scientist, it is always full. No? So, alin ka dyan? Are you a pessimist, an optimist, or a scientist? Ang tawag ko kasi dyan is perspective or outlook in life. Ano yung tingin mo sa buhay? Either you are pessimistic, optimistic, or scientific. So, sa tingin mo, nasaan ka dito? Positive thinking and negative thinking. No? Nasaan ka? Hindi ba popular nung araw yun, di ba? Positive. Oo nga, ayun ang ako yun. Itong pessimist, negative. Itong optimist, positive. Yung scientist, sabi niya, always full. Kasi half air, half water. So, saan tayo dyan? Ha? Sa scientist tayo. Tingnan natin. Yan ba ang sinasabi ng Biblia? Optimist? Half ano lang? Half full lang? Ano gusto mo? Half full o full? So, syempre, mas gusto mo yung full, di ba? Maging ang mindset mo, full, hindi kalahati lang, full. Ano nga yung restoration? Restoration, return to whole. Walang half, return to whole. So, kung titignan natin, magandang scientist, i-adapt natin yan. Pero yung bagos ng Panginoon. So,
pagdating sa child of God, tingnan natin. Sabi sa Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Verse 5, "My cup overflows." So, eto ang Kristiyano. Ano ka? Overflow. No? So, pag kinumpara natin yan, may pessimist, may optimist, may scientist, at may child of God. So, ang child of God, overflowing lagi. Kaya ang grace ng Lord, it always abounds dahil overflowing tayo. The fullness of joy, sabi, fullness of joy, overflowing. Jesus has come to give us life, a life that is abundant or a life that is overflowing. So pagdating sa mata ng Panginoon, yung full is not that. Sa atin, kontento na tayo doon. Pero sabi ng Lord, ang gusto niya sa atin, overflowing. So, tignan mo lagi yan. Kaya pagka tinignan mo ang buhay mo and then you feel like, tignan mo na, I feel ganito, ganyan. Sabi mo, no, I am filled to overflowing. Kaya tayo, pwede tayong magbigay sa iba eh. Kasi we never run empty. Kasi lagi kang binibigyan ng Panginoon ng surplus to be able to bless other people, to be able to be a blessing to other people because you are overflowing. Kaya kailangan, ano yung pinag-usapan natin, di ba? Dito, perspective, outlook in life. Yung tingin mo sa buhay, kailangan ang tingin natin sa buhay parating overflowing. So, it doesn't matter kahit na mahal ang kahit anong bagay sa ekonomiya, mahal ang ganito, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Kasi in the eyes of God, as a child of God, our life is overflowing. Amen? Mahalaga yan. Pero magkakaroon lang tayo ng overflowing mindset kung mare-restore yung soul natin. Okay? Okay? So, balikan natin to, yung soul natin. So, what will fill, what will guard, what will guide us is the Word of God. So, pasinin natin yan. Sabi sa Romans 12:2, "Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good, acceptable, and perfect will." Ano ba yung good, acceptable, perfect will of God? Overflowing. Yun ang good, acceptable sa Panginoon, and perfect, overflowing. Pero paano mangyayari dyan? Sabi, renewing of your mind. Because the mind, akala natin yung will ang nangingibabaw eh. Hindi, ang nangingibabaw yung mind. Kasi the word affects the mind affects the emotion, and then we make an action. Okay? Ulitin natin. Ang unang inaatake ng salita ng Diyos, yung isip natin. Kasi nga, renewing of the mind. Pag yung mind natin na-renew, yung emotion natin, maapektuhan. Yung ating will, maapektuhan. Kaya makikita mo, dito, logical thinking. Dito, emotion or feelings. Dito yung faith. Nasa yung faith? Nasa will part. Wala sa intellect. Wala sa emotion. Nasa will. Nasa discretion, nasa volition, nasa paggawa ng desisyon. Okay, naiintindihan natin yon. Okay? So more or less makikita nyo that the Word of God first attacks your mind. Yung isip natin, yung logical thinking natin, yun ang sinesentro na una ng salita ng Diyos. Pag nabago yan, mababago yung emosyon natin, mababago yung mga desisyon natin. Okay? So, again, the important thing is maisip natin, renewing of the mind. Kasi kung yung mind natin, hindi, ano yung mind mo, ano ka, pessimist ka, yung lahat kulang. Lahat ng bagay na dadating sa'yo, emotional ka doon, galit ka, kasi kulang eh. At ano yung mga magiging decision mo based doon sa kakulangan? Di ba? Pag yung mindset mo, kulang, yung action mo, pertaining sa kulang, yung decision mo, kulang din. Side effect mo. Yes, so everything affects. Kung may meron kayo hindi naintindihan, tanong nyo lang yan. So, sabi ulitin natin dyan, tingnan nyo itong salita ng Diyos. "The Lord is my shepherd, I shall not want." So, pag binasa mo yan, dapat maapektuhan yan yung mind mo. From a mindset of, let's say, wanting,
Di ba, mindset mo, laging, oh, kailangan ko to. Pero pag nabasa mo yung salita ng Diyos, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, sasabihin mo, ang Lord pala ang shepherd ko, ang pastor ko. Hindi na ako magkukulang. And then, when that affects your thinking, ano mangyayari? Yung emotion mo rin, magkakaroon ng restoration, pero pansinin mo, gusto ko kasi ipakita sa inyo yung progression. Verse 1, the Lord is my shepherd. Pagdating sa verse 3, He restores my soul. Ngayon, nakita mo na kasi that God wants fullness. Di ba yun ibig sabihin ng restoration? Return to fullness, return to wholeness. Pagkatapos ngayon, dito sa will, ano sabi niya? I will fear no evil, I will dwell in the house of the Lord forever. Na-apektuhan yung will niya. O, nakuha natin, nabasa niya. The Lord is my shepherd, I shall not want. Oh, dapat pala, hindi ako kulang. No? So, nung nabasa niya yan, na-renew yung mind niya, nagkaroon siya ng restoration. Ano yung restoration? Return to fullness. At dahil doon, sabi niya, wala na akong takot, hindi na ako matatakot, I will fear no evil. I will dwell in the house of the Lord. Nandun na yung I will. So, ano unang naapektuhan? Yung isip, tapos yung emosyon, tapos yung kalooban. Yung will natin. Akala natin yung will na uuna eh. Hindi. Kailangan mabago muna yung isip natin. Amen? So, ang sabi ng restores, renews, refreshes, heals. Pag nakita mo ang Lord, ang shepherd mo, marirenew ka, marirefresh ka, mahihil ka. Pero kailangan, makita mo muna the Lord is my shepherd. Kasi yung ginagawa ng shepherd, nasugatan ang tupa, gagamutin ng shepherd. Nadali niya sa, sabi, green pastures and still waters. No, peaceful waters. Dadali kaya, ay marirefresh ka. Mababago ka. Kasi dadali ka niya lagi doon sa bagong damuhan. Hindi ka niya dadalhin doon sa tuyot na damo. Amen. Amen? So, pero kailangan, ma-recognize mo muna ang alin, the Lord is my shepherd. Pag hindi na renew yung mind natin sa the Lord is my shepherd, walang restoration of the soul. Walang returning to fullness. Lagi tayong kulang. Amen? So, importante po yun. Ulitin naman natin kasi gusto kong matanim sa isip niyo yan that when you read the Word of God is zero in niya yung mind mo kasi maraming old mindset maraming maling kaisipan na natanim na sa isip natin. Kaya gusto ng salita ng Diyos ma-renew tayo kasi kung hindi tayo ma-renew, hindi natin malaman yung good, acceptable, perfect will of God. Ano yung good, acceptable, perfect will of God? Restoration. Returning to fullness. Yan ang tatandaan natin. So, palasinin natin uli yung He restores my soul. Pag sinabi natin yung another meaning ng He restores my soul is He turns my life around. No? Pag sinabi ng Diyos na inikot niya yung buhay ko, He turned my life around, ibig sabihin, from, let's say, from sickness to health. That's what it means to turn your life around. From poverty to prosperity, turning your life around. So, ibig sabihin yan, change of heart and reversal of circumstances. So, ano nga yung sabi natin, another word ng change of heart is di ba, repentance, metanoia, change of mind, di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Magbago yung kaisipan natin. At pag nagbago yung kaisipan natin, ano daw mangyayari? Mari-reverse yung circumstances natin. Amen. Yes. Ibig sabihin, parating magkakabit yan. Kaya sinabing end. Magbago ng isip, magkakaroon ng reversal of circumstances. Amen? So kung, sabi nga, change of heart ka, change of mindset about God is your shepherd, ano mangyayari? Mari-reverse yung mga circumstances natin. Yung dating nagpapabigat sa atin, ngayon, hindi na natin makikita kabigatan, ngayon makikita nating kagaangan.
And it covers every area of life. Pag sinabi nating reversal of circumstances, hindi lang isang particular na circumstance ng buhay natin, every circumstance of life. Kahit na yung health natin, and especially now that lahat tayo, we're getting older, sabi yung ganyan, hindi tayo anti-aging kasi gusto naman nating humaba ang buhay natin. Anti-wrinkles tayo, sabi nga ng mga iba, but not anti-aging. We want to age gracefully, di ba? We want to enjoy the years of our life, no? Kaya wala tayo sa anti-aging. Anti-sickness tayo. Di ba? Sabi nga, your youth is renewed like Oo. the eagle. Yeah, like an eagle, no? So talagang yan. Pero kung halimbawa ngayon, weak ka, ano ang reversal ng weakness? Strength. Di ba? Yun ang gusto ng Panginoon. He will not leave you weak. Talagang He will always bring you back, restoration, return back to fullness and wholeness, no? So anyway, ito, tingnan natin sa Psalm 42. As a deer longs for flowing streams, so my soul longs for you. Ano yung soul? Mind, emotion, will. So yung soul natin, it longs for the living God. No? My soul, sabi niya, thirst for God, for the living God. So, yung hunger nasa soul. Nasa mind, emotion, will natin. Nandoon ang hunger. Amen ba kayo doon? Kasi iniisip natin, kung meron tayong physical hunger in the physical realm, yung hunger for God, nasaan? Nasa soul. Bakit wala sa spirit? Bakit sinabi dito, my soul longs? My soul thirsts. Bakit to? Ano nga yung sabi niya? Perfect ang spirit. Perfect ang spirit natin because the spirit is dwelt by the Holy Spirit. Pinag-usapan natin nakarang taon. He that is one spirit with Him is joined with Him. No? So, ang Holy Spirit na sa atin, yung spirit natin parati ang nakakonekta sa Diyos dahil saan? Dahil sa Espiritu Santo na nananahan sa atin. Pero yung ating isip, yung ating emosyon, yung ating kalooban, naapektuhan araw-araw yan ng mga binabasa natin, ng napapakinggan natin, ng mga lahat na. Ang actually yung tinatawag natin kanina na di ba, yung restoration ng soul natin. Kasi ngayon ang daming kalaban ng soul di ba? Social media, gadgets, lahat yung kaaway na ng soul natin yan because alam nyo, ang Diyos, kinreate niya yung brain natin. Ito is backed by science, no? The brain is wired for addiction. The brain is The brain is wired for addiction. Ano wired? Wired. Wired. The brain is wired for addiction. Kaya pansinin mo, pag meron ka isang bagay na nagustuhan, gusto mo kainin mo lagi yun. Pag meron kang nagustuhan kanta, gusto mo pakinggan lagi yun. Pag may nakita kang nagsasalita, nagustuhan mo yung sinasabi niya, gusto mo laging pakinggan yun. So therefore, bakit yung kinreate ng Panginoon? Kinreate yun ng Panginoon yung brain natin so that we will have this drawing closer to Him. Parang magkakaroon tayo ng addiction sa Diyos. Meron akong portion doon sa libro na sinulat ko. Sabi sa Ecclesiastes, God makes all things beautiful yung sa iba in His time, pero sa New King James, in its time. Ibig sabihin, ang bunga ng puno, meron talagang oras na mararipen siya, di ba? So, God made everything beautiful in its time. Ano kasunod nun? God set eternity in the heart of man. But sabi doon, eternity is not enough for us to know what God has done from the beginning
to the end. So, sa Tagalog, lahat ng bagay mangyayari sa kanyang panahon. Sa tamang panahon niya. Yan ang recreation ng Lord. Ngayon, yung eternity, yung walang hanggan, Yung hindi lang- fire dispensation. hindi po muna. Ito lang ho is just setting what eternity is about. Sabi niya, God set eternity in the heart of man. So tayo, talagang nakadesign tayo na mabuhay sa walang hanggan. Ang tanong nga lang, saan ka mabubuhay sa walang hanggan? Sa presensya ng Diyos o sa malayo sa presensya ng Diyos? Ngayon sabi doon, why did God do that? So that we will yearn for Him forever. Yung up to eternity, bahal natin ng Diyos. Kaya niya niligay, no? Kaya dito makikita natin ang longing for God, ang thirsting for God, wala sa katawan, wala sa spirito, nasaan? Nasa kaluluwa. Tandaan natin yun, no? Nasa kaluluwa natin. Kaya pagka hindi tayo ganon na desire sa Panginoon, huwag nating questionin yung spirit natin kasi yung spirit natin laging naglolong yan sa Diyos. Huwag mo rin questionin yung katawan mo kasi yung katawan mo kahit kailan hindi niyan gugustuhin ng Diyos. The body was not designed for that. Kaya, sa soul. Kaya nga sabi, only the Word of God can divide the soul and the spirit. Okay? So, naglolong tayo sa Diyos, sa ating mind, emotion, and will. Kaya pag I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. Ano yung I will? Yung will mo. Bakit ka nakarating dun sa point ng I will sing of the mercies of the Lord forever? Kasi yung isip mo na bago sa kabutihan ng Diyos. Ngayon masaya ka, kaya ka kumakanta. Eh tayo hindi kumakanta kasi hindi tayo masaya. Pagsinin mo yung tao, pag masaya siya, natural kumakanta siya. Pag na-inspire siya, natural kumakanta siya. Pag may gana siyang maglinis, kumakanta siya. Dapat na yun. No, meron yung emosyon mo na apektuhan ng kaisipan mo. Okay? So, sabi dito sa Psalm 42, verse 4, so I speak over my heartbroken soul. So, ang soul natin pala, may kakayahang ma-break, masira. Kaya tayo tinatawag na broken-hearted. No? Kasi dahil nga sa maraming bagay na nangyayari sa atin, at pagka tayo ay heartbroken, actually, it is not the physical heart that is broken, but the soul is broken. No? Kaya, sabi dyan, take courage. Hindi sinasabihan yung spirit mo mag-take courage. Hindi sinasabihan yung katawan mo mag-take courage. Sino sinasabihan na mag-take courage? Yung soul mo, yung mind, will, and emotion. Actually, mind, emotion, and will. Okay? So, because the soul can be burdened. No? Kaya weary soul. No? Yung soul natin ang nabibigatan. Sabi nga nila, okay lang mapagod dahil yung pagod, pag nagpahinga ka, ma-refresh ka. Pero yung pag ang kalooban mo ang nasasaktan, ayan ang mahirap gamutin. Yan ang mahirap. Kaya nasaan ang depression, di ba? Una sa mind, tapos yung emotion mo na. Tapos yung will mo na, ayoko nang lumabas, ayoko nang gumawa, gusto ko na lang nakakulong, gusto ko na lang kung saan sulok ako nandoon, gusto ko yun na lang. No? So, Psalm 42 verse 5, so then my soul, why would you be depressed? Nasaan ang depression? Nasa soul. Why would you sink into despair? Nasaan ang despair? Nasa soul. No? Just keep hoping. Ito yung kasunod doon. No? Just keep hoping and waiting on God, your Savior. So what will take us out of depression? What will take out of despair? Our Savior. Sabi, hoping and waiting on God, our Savior. For no matter what, sabi niya, nakapag-desisyon itong tao to, I will, si David, no? I will still sing with praise, for living before His face is my saving grace. So,
Ibig sabihin niya, yung soul niya, nadidepress, nadidespair, pero kinakatch niya yon. Si David, pag napipil niya, nadidepress ako, nadidesperado ako, anong ginagawa niya? I hope and wait on God, my Savior. Kasi alam ko, sino ang Savior ko? Ang Diyos eh. At pagka nilagay niya yung kanyang isip, yung kanyang mind sa Diyos, yung isip niya, itinuon niya sa Diyos, ano nangyayari? Nababago yung emosyon niya, nawawala yung depression, nawawala yung despair, and then, kumakanta na siya sa Diyos. No? Kaya nga sabi, kapag ka sa bahay, ganyan, marami kang nararanasan, kung ano man yan, either magpatugtog ka ng praise and worship para habang nagpe-praise and worship yung naririnig mo, eh ikaw din ay na-aapektuhan. No? Meron akong na-discover eh. Meron ako na-discover na Tagalog praise na lahat cha-cha. Ano? Tagalog Cha-cha. praise Lahat. cha-cha. Cha-cha? Cha-cha. Sayaw? Yung sayaw, kaya habang tumutugtog yung Tagalog praise cha-cha, ano nangyayari sa'yo? Napapachacha ka na rin. Ganon yun. Ibig sabihin, dahil yung naririnig mong salit, yung naririnig mong Influence. mga kanta, Na-influence ka? nagtatanggal ng ano natin. Diba sabi si Saul, pagka nade-depress si Saul, sino tatawagin? Si David. Ano gagawin ni David? Tutugtog ng harp. At sabi doon, yung depression ni King Saul, nalilift up. Amen? So, saan tayo nadidepress? Saan tayo nadidespair? Sa soul. Sa soul. No? Okay. Kaya kailangan ng restoration. Psalm 42 verse 11, so I say to my soul, dapat pala kausapin natin yung soul natin. Don't be discouraged, don't be disturbed, for I know my God will break through for me. So kahit nasasakit, sabi, talk to your soul, talk to your emotion, talk to your mind. Do not be discouraged. No? God is always for you, never against you. No? Tingin ka sa salamin, sabi mo, oh, bakit ka nalulungkot? Eh, ang Diyos ang iyong tagapagligtas, He is your Savior. Amen? And then you confess the Word of God. Kasi, change mo yung ano mo, yung mind mo, change mo. Kasi yung mind mo, ano yung mindset ng mind? Nakatingin doon sa negatibo, wala nang pag-asa, hanggang dito na lang ako, tatanggapin ko na lang to. Hindi. May salita ang Diyos. No? Amen? So, sabi dito, when the Lord restores our soul, what happens? Sabi sa Psalm 42 verses 11, the second part, you will again be able to praise Him, your God, the one who will save you. Sabi, who will save you from destruction, kung ano man yung na nakikita mo. Pero kailangan makita mo muna yung restoration. Pag hindi natin nakikita yung restoration, we will remain in our situation, kung ano man yung situation natin na yan. Kaya napakahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos, unang-una, ano yung dapat mabago sa perspective natin, sa pananaw natin, we are always overflowing. Overflowing with the favor of God, overflowing with the provision of God, overflowing with the wisdom of God, overflowing with grace, overflowing with strength. Kasi ang Diyos natin, He is the God of abundance. The God of abundance. Ibig sabihin, tingnan nyo, nilalang ng Diyos ang universe. Ha? Napakadaming stars, napakadaming galaxies, napakadaming oxygen, napakadaming natural resources, napakadaming kinds ng puno at mga halaman, napakadaming uri ng isda, napakaraming lahat. Lahat marami sa Diyos eh. And because the earth is the Lord's and the fullness thereof. So ibig sabihin, pagka nakakaramdam ka ng lack and want in life, una, tignan mo, maalala mo yung the Lord is my shepherd, I shall not want. Pero kung hindi mo pa rin maalala yon, sabi, tumingin ka sa sky. Sabi, sky is the limit.
walang end eh. Di ba? Tumingin ka sa kalawakan, tumingin ka sa ano, kaya si Abraham nung nawawalan ng pag-asa na kailan mo matutupad yung pangako ng Diyos sa kanya, anong ginawa ng Panginoon? Dinala siya sa labas at pinakita sa kanya yung mga stars. Sabi, see how numerous the stars? Ganyan din kadami yung mga magiging anak mo. As numerous as the sand on the shore. So there is a sky and there is a sun. Yes, definitely. So, bakit ibig sabihin no? Kung wala kang makita sa taas, tumingin ka sa baba, may makikita ka doon. Kung wala kang makita sa baba, tumingin ka sa taas, meron kang makikita doon. Amen? So, you will again. Ano nga yung restore? Return back. Return to fullness again. Kaya Yung sabi sabi, ni Abraham, how can I do that? I don't even have a child. yeah, Impossible, no? yeah. Hindi po. Kaya, Kaya nga, pinasok niya muna si Hagar eh. kaya makikita mo na ang Diyos, sabi niya, Gumawa sila kailangan ng paraan. magkaroon ka ng yung tinatawag na point of reference eh. Oo. Di ba? Pag hindi mo makita ang point of reference sa salita ng Diyos, dahil kunwari wala ka na memoryang salita ng Diyos o hindi ka nagbabasa ng Biblia, maging point of reference mo yung creation. Kasi sabi nga, creation declares the glory of God. So, tingtumingin ka sa kalawakan at diyan ma-realize mo na unang-una, may designer talaga ang itong creation ng Panginoon. At pangalawa, is there is abundance all around you. Hindi mo lang nakikita. Right? So, ito yung sinasabi. Only then will we be able to fully say na, Lord, you are my source. You are my shepherd. I shall not want. Diba? So, importante po yun. Sabi dito, Psalm 107, verse 9, for He satisfies the thirsty soul and the hungry soul He fills with good things. So, ano na po na ninyo? Yung satisfaction, sa kanino lang napupunta? Sa thirsty soul at sa hungry soul. So kung hindi tayo thirsty, kung yung soul natin, yung mind, emotion, and will natin, hindi yan thirsty, paano isa-satisfy ng Lord? At kung hindi tayo nagugutom sa Diyos, paano niya isa-satisfy yung hunger na yun? Natutunan ko sa tatay ko, ano daw ang pinakamasarap na ulam? Sinabi niyo na, Ano? gutom. pag gutom ang tao, lahat masarap. Yun din ang sinasabi sa Biblia. Ayun, pero philosophy lang yun. Oo, ang sabi sa Biblia, pag ang taong busog, kahit na honey, hindi May kulang. makasatisfy. Ay, May honey, kulang, honey, maalat. that's important sa mga Hudyo yung honey, no? So, pampasarap ng buhay yung honey para sa at kaya yun ang ibig sabihin ng honey mood. Dapat mas nagbibigay ng saya yung honey. No? So, sabi niya, kung busog ka sa lahat ng bagay, kahit na honey, hindi makakasatisfy sa iyo. And the word of God is likened to honey or honeycomb. No? So, ganun din tayo. Kung busog tayo sa balita, paano ka masasatisfy ng salita ng Diyos? Kung busog tayo sa mga kanta ng mundo, paano tayo masasatisfy sa salita ng Diyos? Kung busog tayo sa maraming bagay, pero kulang tayo sa salita ng Diyos. Whoever you feed the most will win. Yes, so paano isasatisfy ng Lord yun? Sabi niya lagi, He satisfies the thirsty soul and the hungry soul. He fills. He fills with good things. Alam niyo ba, yung things sa Bible, hindi lang yan things, physical things. Kasi ang isa sa mga meaning ng things sa Bible from its Hebrew word is the Word of God. The promise of God. Kasama doon sa things. Yung promise. Kapag sabi, the hungry soul, he fills with His good word, good promises. So, kaya lagi mo sabihin, Lord, I want to thirst for you. I want to hunger for you.
Lord, make me hungry for you. Make me thirsty for you. Kasi nga, yung soul natin, yung ano natin, espiritu natin, parati ang puspos ng banal na espiritu. Kaya yung ating espiritu hindi nagkakasala. Katulad nung mensahe nung nakaraang linggo, kung nakinig kayo, free indeed, no? Na ang kaaway, inaatake lang niya soul and body. Hindi niya pwedeng atakihin yung spirit. Kaya sabi ni Paul, I sin not. Hindi dahil sa sinless siya, kundi he is referring to the spirit, the real him, and the real us, yung totoo tayo, yung spirito, hindi na yan nagkakasala. Nagkakasala tayo saan? Sa soul and body. No? Kaya pag yung soul natin, hindi yan na-restore, pag yung soul natin, hindi yan napupuspos, ang katawan ang nagiging tagamando. No? Kaya tayong mga Pilipino, kaya tayo, hindi na nga tayo nakakaramdam ng gutom eh. Hindi naman gutom ang nagsisignal sa atin kung kailan tayo kakain eh. Sa atin, ano nagsisignal sa atin para kumain? Oras. Alas 12 na, kain na. Hindi ka pa naman gutom, pero alas 12 na, kumain tayo. Alas 8 ng umaga, kain na. Alas 3 ng hapon, ay nung lumalaki kami, on the dot. Walang araw-araw, pagdating ng alas 3, nandun yung naglalako ng mga kakanin. Alas 3, tatapat doon sa harap ng bahay namin. At kami, mga kapatid ko, nakapila kami para kuhanin kung ano yung gusto naming merienda doon. Lahat ng merienda nandun eh. Lahat ng kakanin. Yun ang mindset na. Lahat yun ang, we go by that kind of mindset. Alas 3, merienda. Kaya gutom ka o hindi, alas 3, merienda. Ganun tayo, di ba? So, going back, ang sinasabi natin, He satisfies the thirsty soul and the hungry soul, He fills with good things. Kaya itong prayer natin talaga yung maging thirsty tayo sa Panginoon. Kung kailan pa naman nandito tayo sa end times, ano daw ang marka ng end times? The love of many will turn cold. Magiging malamig tayo sa ating mga relasyon natin sa Panginoon. So anyway, pag may tanong kayo, praise the Lord. So ulitin natin, ano yung, just para i-recap lang natin, ang kailangang ma-restore yung soul natin. Kasi yun ang inaatake ng kaaway. Doon tayo nagkakaroon ng kabigatan. At pag nagkaroon ng kabigatan sa soul, natural, yung katawan natin, babagsak. Alam nyo ba, ito ay napatunayan na ang sakit na cancer, madalas nag-uugat sa unforgiveness. Pag may unforgiveness tayo, nawi-weaken yung mga cells natin, yung mga immune cells natin, immunity cells natin, magiging prone tayo sa sakit. Kaya nga, kahit na sinasabi ng Panginoon sa atin na, of course, to be clear, hindi lahat ng sakit galing sa kaaway. Tayo naman merong responsibility, meron din tayong parte doon. Pero sinasabi, isa sa mga ugat ng cancer ay unforgiveness. Kasi yun ang pinakamalakas na magpahina ng ating immunity is unforgiveness. Pagka tayo ay nag-iisip ng masama, pinaliwanag na natin ito, yung brain natin, may mga brain cells, may mga branches yan, parang puno ng maraming ganyan. Every negative thought weakens our brain cells. Yung mga dendrites natutuyo, nalalaglag. Every negative emotion, every anger, pag nagagalit tayo, pansinin mo pag nagalit ka, ang immune system mo babagsak. Totoo yan, no?
At kaya naman, ang sabi ng Panginoon sa atin, yung restoration natin, para wag tayo magtanim ng galit sa kapwa, wag tayo mauwi sa bitterness, no? Sino mo? Ay isurrender natin sa Panginoon. May Diyos eh. Yung hindi mo kayang gawin, at marami tayo hindi kayang gawin on our own, may Panginoon na gagawa para sa atin. So, pero tanggalin natin yon every day, bago tayo matulog, i-surrender natin yung, confess natin yung mga kung sino man yung mga nakakasakit sa atin. At kung tayo man na nakakasakit, then we also surrender it unto the Lord. Para malinis tayo, kasi sabi sa Biblia, do not give the enemy any Footstool. Ay, Hold. Foothold. Foothold lang. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ibigay yung buong katawan mo sa kaaway. Foothold lang ang kailangan niya. Maliit lang na parte ng katawan natin. And then, He will able to take over. So, salamat sa Panginoon. So, yun yung kabuuan ng lesson natin. What it means to be restored in the soul. Restoration must happen in the soul. Pag tayo na born again, once and for all, yung restoration natin sa Ama, in the Spirit, born again, once lang yon. Hindi tayo paulit-ulit na nare-restore sa Spirit kasi born again ka na. No? Nare-restore tayo kailangan paulit-ulit saan? Sa soul. Amen? Amen. Pag na-restore yun, everything else, yung ating katawan, yung ating finances, yung ating physical healing, yung ating spiritual renewal, yung devotion mo sa Panginoon na nag-flourish, lumalago. Amen? So, importante lagi yun. Kaya nakalagay yun no? Napaka-importante yung sinulat ni David na yun sa Psalm 23. Kaya maganda yun, i-recite nyo araw-araw. Kung hindi nyo pa memoryado yung Psalm 23, memoryahin nyo na. At kung hindi naman yung memoryado, basahin na lang. Diba? Kasi importante yung He restores my soul. And then He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Ano kasunod nun? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. So yun na, nandun na naka-explain na lahat kung ano ibig sabihin ng restoration of our soul. Where do you see me in my soul? Ha? Ho? Where do you see me in my soul? Saan ho? Ayun, di ba sabi mo, thirsty soul or whatever. Soul. Where do you see me in my soul? Sino bang makakakita nun? Panginoon Eh, nun. sinulat mo ha? Hindi, What is the soul? Sabi mo, where do What you is see the soul? me? M-E, will. Where do you see me in my soul? There, me. Kailangan ko ng scientific mind to answer that question. Di ba? My question, where do you see me in my soul? Oh. You write it there. Oh. M-E, me, soul. M-E. Oh, nakuha ninyo. See Where me. do you see See me in my soul? See me in Ano my yung soul. M-E? And the mind and emotion. Okay. Right. Praise the Lord. Make it fun so it would Right. enjoyable. Tama mo yun. Make it fun. So, meron pa ba kayong gusto itanong, idagdag, i-clarify para sa ating maliwanag ho ba? Maliwanag. Maliwanag. Si David, di ba nag-ano siya, nag-pray. Oo. Yung Psalm 103, Mm. praise the Lord, oh my Praise soul. the Sabi niya, ini-encourage niya yung kanyang soul. Yes, oo. Praise sa Panginoon. Yes. Yeah. Yes. Kaya sabi niya, praise the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits. Ano daw? Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Again, 1
of the best Lahat. memory verses. Lahat sa Psalm, lahat si David yun. Hindi lahat. Hindi lahat. Meron siya mga katulad ni Asaph o si Asaph, isa sa mga worship leaders niya yun. Marami din dong sinulat sa sa mga, pero majority si David talaga nagsulat nito. There are so many. Yung bang sa sana yan, Pastora, nung ano ni David, dikta sa kanya ng Panginoon. Well, syempre may inspiration ng Holy Spirit yun, pero sabi nga his soul was always thirsty and hungry. Kasi si David, ano siya dahil, di ba, shepherd siya, nakita niya yung mga tupa, masyadong dependent sa kanya. So, nai-relate niya rin yung buhay niya ng dependence niya sa Lord. Bata pa lang siya. So, kung itong mga tupa, dumidepende sa akin to take them to green pastures, what about me? Who will take me to green pastures? So, nag-aano siya, na-analyze niya yung buhay-buhay. Kaya nga, halimbawa na lang sa istorya ni Goliath, ni David, yung mga tao, yung mga soldiers, kahit na yung mga ibang kapatid niya na parte ng sundalo ng Israel, noong time na yun, ano nakita nila? Goliath is too big to defeat. Napakalaki para matalo. Pero nung si David ang pumunta, sabi niya, he is too big to miss. Ibig sabihin, talo to. Bakit? Meron siyang batayan. Kasi yung mga sheep niya, nung inatake ng bear, inatake ng wolf, lahat ng mga hayop na mabangis, nakaya niyang nakaya niyang talunin . So meron siyang experience na kung ako, natalo ko itong mga bear, natalo ko itong mga wolf na to, meron akong Diyos na pwede naman din akong ipagtanggol. Yun. So sabi ng iba, too big to defeat. Too hard to miss. Saka naman niya, too big to miss. Napakalangan mo para hindi kita tamaan, no? Diba? Oo. Tsaka siya, di ba usually tayo, pag may mga little details sa Biblia, kasi di ba tayo, lalayo tayo dahil bumubuelo tayo . Pag bumubuelo tayo, lumalayo tayo. Pero si David, tumatakbong palapit sa tsaka niya no, ganun yung niya. Mas malakas ang dating. Oo, Mas malakas ang dating hindi ng kung malapit. tutusin, mas malakas ang dating sa malayo, hindi mo ba? Malapit. Pero sa malapit, dahil nga short distance. Mahihilo siya. So anyway, Saka, pinakamahalagang basehan ni David, importante yung experience. Okay. Pero yung covenant covenant. with the living God. Kasi sabi niya, In the name ang of statement niya, who is this uncircumcised Oo. Philistine Oo. who defies the army of the living God? Yes, oo. So, ibig sabihin talagang maliwanag sa kanya na meron siyang living covenant With God. with the living God. Amen. So, So, talagang yun ang matatag na basihan ng bawat Yes. isa. so sabi nga ganyan, following that line, no? Kung yung si David nag-rely siya sa kanyang covenant, tayo, new and better covenant . The more na dapat tayo mag-rely sa ating new and better covenant Amen. through Jesus Christ. Ang naging experience ko when I was mga 12 years old, 13, 14. May, alam yung saltik, Tirador. Alam mo pinag-practicean ko? Yung aratilis. Alam mo yung aratilis? Yeah, oo. Ano ko sa sarili ko, ang dami ko na yung bala . Pag natamaan ko itong aratilis, lahat ng titirahin ko, babagsak. Amen. Kasi maliit lang yun . Ang liit nun di ba? Yeah. Dahil yun ang pinag-practice ako. Ang Yes. tatay ko naman, sinabi sa akin, nung binata pa siya, wala pa siyang asawa, ang pinag-practice niya yung corn. Tatapon niya yung corn sa bintana, meron siyang baril, pabarilin niya yung corn. Pag tinamaan niya yung corn, tatamaan ko Bakit ibon. tatamaan? Maliit, tatamaan mo. Tatamaan ko yung ibon. Ang liit-liit ito, tinatamaan ko, ikaw po ang laki-laki. Yes. See? So, I have the same practice, except may baril siya o wala . So, ako tirador. Yes. So, tinitirador ko yung aratilis, ang liit nun . Yes. Pula, pag hinog pa yun, no?
titirahin ko. Pag tinama ko sa ang rationality ko, I cannot miss the bird. Ang laki ng Yes. bird eh. Ganon din mo si David. Goliath was too big Yeah, to miss. too big. Sige po, di manalangin na po tayo. Yes, Lord. Siya ang yung club offering. Hallelujah. Salamat po. Let's pray. Father in Amen. heaven, O Lord God, maraming salamat po sa inyong pagtuturo sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Lord, that you restore our soul, O God. Yes. And we are, Lord God, brought back to fullness and wholeness in the name of Jesus. Kaya naman sa oras na ito, Lord, kung meron man po sa aming mga bagay na nakakapagpabigat sa amin, Lord God, nagdudulot ng kalungkutan at depression, we surrender everything to you, Lord. And we pray, Father God, that we will have the boldness to command our soul, to hope in you, to believe in your word, to trust in you, Lord God. Lord, sa oras na to, nadalahin ko mga tao na makikinig, na nagnanais na magkaroon din ng relasyon sa inyo. Lord, na magkaroon sila ng pananampalataya sa inyong mga salita at buong pagpapakumbaba na lumapit at manalangin. Lord God, ng isang simpleng panalangin, Panginoon. Kaya sino man na gusto magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, manalangin po tayo. Aming Diyos Ama, marami pong salamat na minahal nyo kami. Minahal nyo ako, Lord God. At pinadala ninyo ang inyong anak na si Jesus upang magbuhos ng kanyang dugo doon sa krus at hugasan ang lahat ng aking mga kasalanan. Kaya naman sa oras na ito, nananampalataya ako at hinahayag ng aking bibig na si Jesus lamang ang aking Panginoon, si Jesus lamang ang aking tagapagligtas. At salamat po, Ama, na ngayon ay binigyan niyo ako ng buhay na walang hanggan at isinugo ninyo ang inyong banal na Espiritu na manahan sa akin. Maraming pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Masilya. God is good. Hindi na sa mesa.